Sa Toronto, kusa nang umalis ang pro-Palestine groups na nagtayo ng kampo sa University of Toronto. Bago pa man ang 6 p.m. deadline na iniutos ng korte sa inilabas na injunction. Kabilang po ang grupong Filipinos United for Palestine sa mga nakiisa sa encampment. At hindi raw dito nagtatapos ang protesta nila. May report si Paula Saraza. Sa totoo lang, hindi kami nasupresa dahil alam natin na ang korte ay laging mag-rule in favor of private property. Unti-unting pagliligpit ng tent sa iba pang mga gamit ang naging eksena sa King's College Circle sa University of Toronto Miyerkules ng umaga. Matapos ang ruling ng Ontario Court, pabor sa injunction na hiningi ng universidad. Pero sa kabila ng desisyon ng korte, isang bagay ang ipinagdiriwang nila. At least na-recognize ng court na hindi violent at hateful ang encampment. Talagang nakalagay doon na walang nahanap na ebidensya ang court na may nangyayari dito na marahas or hateful. And so in that sense, naging successful yung court proceedings. Yun nga lang, hindi pa nakukuha ng mga estudyante ang kanilang mga demands. Diin ng mga estudyanteng protester, hindi dito natatapos ang kanilang pakikibaka. Malaki ang commitment ng mga estudyante para ituloy ang laban na to. Naging inspirasyon din siya para sa mga ibang universities, katulad ng Waterloo, Guelph, right na. Kasi isa to sa mga pinakamatagal na encampment na nangyari sa history ng U of T. Sa ruling, binigyan ng mga pro-Palestine organizers ng hanggang alas 6 ng gabi para alisin ang mga itinayong kampo. Kung hindi susunod sa utos ng korte, maaaring arestuhin ng pulisya. Of course, they can continue protesting, and it sounds like they intend to, and they can continue making their voice heard. But what they are facing is a restriction on their right to peaceful assembly, which is protected under both international and domestic law. Ang psychological impact, ng physical impact ng police na violently dismantle and kick out the students will really impact them. Kabilang ang grupong Filipinos United for Palestine sa mahigit 2 buwang pag-okupa sa campus. Binubuo ng nasa 40 miyembro ang grupo na karamihan mga alumni ng paaralan. Nais nilang panagutin ng Canada sa patuloy na pagsuplay ng armas sa gera at maitulak ang tuluyang pagputol ng ugnayan ng universidad sa mga institusyon sa Israel. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-show up sa mga rally, pag-educate ng community, at hopefully, continue ang dialogue with the MP Reggie Valdez para maipasa na tong arms embargo. Kasi I think isang malaking responsibilidad ng Canada na i-uphold the international law. Hindi pa man tuluyang dinidinig ang kanilang mga hiling. Ang aktibong pakikipagtalakayan at negosasyon sa pagitan ng mga estudyante at ng institusyon ay patunay daw na posible ang isang payapang resolusyon. We as a community, as students who have put our bodies on the line for over 63 days are still in dialogue and in conversation. Everything that we do, we ideally like it for it to be consensus-based. Of course, if we do not or are unable to reach consensus, we will go with whatever the majority decides to do. Ilang oras bago ang ibinigay na deadline ng korte, isang emergency rally ang isinagawa sa campus na sinundan ng muling pagharap sa media ng student protesters. We are departing from the People's Circle for Palestine earlier than the 6 p.m. deadline set by the court. We refuse to give the Toronto Police Service any opportunity to brutalize us, as they have done repeatedly. Paglilinaw ng mga protesters na mapaalis man ng encampment, tuloy pa rin ang kanilang suporta at mas palalakasin lamang ang panawagan para sa isang Free Palestine. Tuloy din ang mga fundraising ng Filipinos United for Palestine para sa mga Filipino-Palestinian refugees. Paula Saraza, Omni News, Toronto.